Hello, hello sa mga kahabi natin dyan, sa mga idol natin dyan. Magandang araw sa inyong lahat mga kahabi dyan. So, may pag-uusapan na naman tayo mga kahabi dyan, mga idol. Yung mga coin na matataas na yung value mga kahabi. Like, subscribe, and hit the notification bell. Merry Christmas, everyone! Tara, let's go mga kahabi, mga idol dyan. Kumusta mga collection ninyo dyan mga kahabi? Mga idol, pisong kalabaw na maliit. So, hindi yan pag-uusapan natin mga kahabi. Mapunta tayo dito sa 25 cents o 25 na palagi na lang tinatapon, di ba? Palagi na lang itong tinatapon, nakikita natin mga kahabi, pero hindi nila alam may mga 25 cents na may value sa mga kolektor, nagko-collect ng coin. Katulad nitong 25 cents BSP na dilaw. So non-magnetic siya kasi may magnetic din ito mga kahabi. Maliban dun sa NGC nito. Sa non-magnetic, ito kasing 2002 mga kahabi dyan mga idol. Mataas na ang value nito mga kahabi. Maliban dun sa magnetic na 2006 kasi yun talaga ang hard to find sa 25 cents. So, tiningnan natin yung mga value or mga prices sa record. So, itong 2002 na 25 cents na BSP ay may mataas na presyo or value mga kahabi sa record. Ito ay may 120 pesos na sa uncirculated. May mataas na to na value mga kahabi, mga idol sa mga kolektor o sa mga nagko-collect. So sa mga hindi naman nagko-collect, malamang itatapo na ito. Marami tayong nakikita sa kalsada nito na tinatapon lang. So sa mga kolektor may value po yan mga kahabi. So lalo pa yung hard to find nito na year 2006. So mapunta naman tayo dito sa ito, humahabol ang presyo nito mga kahabi dyan mga idol. Magkadikit kasi itong 2005, 2006 at saka itong 2000, yung 2008 mga kahabi dyan mga idol. Ang 2005 syempre yun ang may malaking value, pero itong 2006 na 1 peso BSP, ito humahabol din ang presyo nito. Mataas na rin ang presyo nito mga kahabi dyan mga idol sa mga nagko-collect. Tayo marami na kasi tayong tinabi nito bago pa tayo nag-umpisa dito. Ni-research na natin yung mga may mababang percentage. So kasi pag may mababa ang percentage, may tendency na magiging hard to find yan mga kahabi kasi konti lang nga yung may tangan. So itong 2006 marami pa naman to tayo nakikita. Nagtabi na lang tayo nung una pa kasi bandang huli tataas din ang value nito. Katulad ngayon mga kahabi, itong 2006 kasi mababang percentage, nasa 2% lang. So sa almost uncirculated nito mga kahabi, nasa 220 na yung value or price niya na nasa record. So kung nakapagtabi ka nito, mas lalong okay kasi bandang huli pag tumaas pa ng tumaas yung value nito, unti-unti na tong dadalang sa sirkulasyon. So sa ngayon medyo may nakikita pa naman tayong pa isa-isa. So ito naman yung 2008 kasi mga kahabi, wala pa talaga tong record price. So dalawa yung 2008. Itong 2008 na frosted, ito yung may record na 0.8%. So itong 2008 na frosted mga kahabi dyan mga idol, ito ay may mababang record. Ito yung frosted, dalawa kasi yung
2008. So yung isa nito is hindi frosted. Ito yung may mababang percentage sa record ng numista. Ito ay may 0.8% lang. So kunti lang ang may tanga nito. Sa ngayon medyo may nakikita ka pa naman na ganito. So tayo nagtabi na tayo ng ganito mga kahabi, kasi once na may value na yan o record price na sa numista, malamang dadalang na ito sa sirkulasyon. So sa ngayon wala pa naman siyang record price pero mababa yung percentage. Ibig sabihin kunti lang ang may tanga nitong 2008 na frosted mga kahabi dyan, mga idol. So pag tayo nagko-collect kasi, tinitingnan din natin yung mga percentage sa record ng numista, kasi importante yun mga kahabi dyan, mga idol, kung gusto mong mag-collect ng mga coin. Kasi tayo naman is huli na. So huli na tayo nag-collect mga kahabi. Maswerte yung unang mga nagko-collect dyan, kasi halos nasa kanila lang lahat yung mga hard to find at saka yung may mga legit error na magaganda. Sana all. So tayo, huli na tayo nag-collect. Natural, konti na lang yung makita natin or konti na lang yung makolekta natin, kasi naitabi na halos yung mga magaganda or mga hard to find. So ang mangyayari niyan, pag wala talagang makita, kasi hindi na talaga yan magse-circulate, itatabi na nila yung mga hard to find, bibili ka na lang para magkaroon ka sa collection mo. So dito naman tayo mga kahabi dyan, mga idol. So itong 2012 na to, ito yung sinasabi natin na may kambal. Kasi ang reverse ng 2012 mga kahabi dyan at saka reverse ng 2014, actually 2014 yung inutukoy natin nakakambal na reverse nito. So wala silang ibang reverse mga kahabi, wala naman tong ibang variation or variety. So iisa lang reverse nila mga kahabi, reverse 3B. So pag may nakita kang 2012 or 2014, so 2014 na ganito, hindi itong 2014 na ito ha, kasi ito ay commemorative. So 2014 din to mga kahabi dyan, mga idol. Hindi ito yung 2014 na tinutukoy natin. Ito kasi ay isang commemorative. Mababa lang value nito mga kahabi sa record. So yung 2014 na ganito rin, nandyan sa collection natin, hindi na natin mahanap. Basta't nandito lang yan mga kahabi. Nagkahalo-halo na kasi yung collection natin dyan. Kaya mahirap nang hanapin. Actually ito ang pangit. Hindi ito yung 2012 na sinasabi natin, na binabanggit natin na may mataas na value. At saka yung 2014 na may mataas na value. Kailangan ang makolekta natin is yung makikinis. Hindi pa pasa sa grading yung mga coin na ganito. Kasi PO na yung ano nito eh. Ibig sabihin poor condition. Kailangan pag nagkolekta tayo, although itong mga 2012 na to marami tayong nakikita, pero ang nasa record kasi is uncirculated. So yun ang may mataas na value, nasa 210 pesos. Ngayon yung nasa 2014 naman mga kahabi na reverse 3B, kaya kambal sila, pareho silang reverse 3B. So wala namang ibang reverse yung 2014 at saka 2012. Unlike dun sa 2005, maraming reverse yun mga kahabi. So itong dalawa na to, 2012 at saka 2014, ay parehong may reverse 3B lang. So kambal na
reverse na matataas, tambal ang likuran na matataas ang value. So sa 2014 naman, ang extra fine nun is nasa 200 na. Nasa 200 pesos ang extra fine ng 2014 reverse 3B. Katulad rin ng 2012 reverse 3B rin. So nasa 210 pesos. So yun ang mga nasa record na sinishare natin sa inyo. Yun ang mga nasa record ng numista. So yun ang dapat nating makolekta. Medyo mataas na yung mga value. So ganyan lang ang mga presyohan mga kahabi, ang monitoring price ng mga coin na yan sa record ng numista. So walang ganong kamahal na katulad ng binabanggit ng iba dyan na libo-libo na. So kasi yan mga coin na yan is marami rin ang na-mint. So maraming ginawa ang Bangko Sentral ng Pilipinas na mga ganong klaseng barya. So ang mga barya kasi na napakamahal or matataas ang halaga is yung limited lang yung pagka-mint or konti lang yung na-mint. Ibig sabihin, konti lang yung may tangan kasi or may hawak kasi konti nga lang yung na-mint. Unlike dyan sa maraming na-mint, siyempre marami tayong may hawak niyan. So pagandahan na lang ng kondisyon ng coin kasi doon yan magkakabalyo ng malaki pag maganda yung kondisyon ng coin. So yun lang muna mga kahabi dyan mga idol. Maraming salamat sa panonood at God bless sa inyong lahat. Bye bye. Like, subscribe, and hit the notification bell.